Hello mga ka-good vibes. Good morning po sa ating lahat. Today is Good Friday 2026. Alam nyo, napaka-special po ng Good Friday na ito. Ayon po sa mga experts, si Jesus ay namatay po eksakto April 3. Yun, nung unang Biyernes Santo. No? Siya po ay namatay ng April 3 mismo. No? So, tumapat po tumaon dito po sa araw at petsa mismo. And right now, since 2 years ago na po akong huling gumawa ng 7 last sayings ng Lord Jesus while He was hanging, dying on the cross. Nagdesisyon naman ako, maikli lang po itong nagawa natin, pero mahalaga po naman na bawat wordings ay may application din naman sa ating pong pang-araw-araw na lives din sa lupa habang wala pang rapture. Okay? So, ito po yung 7 last words of Jesus on the cross recorded sa 4 na ebanghelyo, no? Kaya ito po ay makikita natin yung tinatawag na traditional order. Oo, tapos yung pagkakasunod-sunod. Yan. Okay? Ayon po sa 4 Gospels. Okay? And I believe ito po yung real tinatawag na pagkakasunod-sunod orders ng lahat. Siyempre, first word, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ito po ay nasa Luke chapter 23 verse 34. Ito po ay isang panalangin ng pagpapatawad. This is a prayer of forgiveness of those who crucified Him. Kalain mo, pinako na siya sa cross, pero ang puso at hangarin pa rin ng Panginoon ay ang magpatawad. Ito po ay nagpapakita that He was showing boundless love and mercy towards those people. Kung tutuusin yung mga taong yan na pinako siya, di po ba, yung tinatawag na natural response ng isang ordinaryong tao ay parang kahalintulad din na gayoon. Ginawan ka ng pangit. Aba, kung natural kang tao, pangit ang ano mo rin. Bigay mo balik, no? Pero iba ang binabanggit sa atin ngayon ng Panginoon. Iba ang pinapakita niyang ehemplo sa atin. Ito ay ang kapatawaran. Pero alam nyo, under grace mas malalim. Nakatanggap tayo ng kapatawaran kahit hindi tayo karapat-dapat dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, kung pinatawad ka na ni Jesus sa lahat ng kasalanan mo, alam niyo, nararanasan ko po ito ngayon. Kapag kami gumagawa sa akin hindi maganda, kapag humingi ng tawad sa akin, ang dali ko magpatawad. Dahil naiisip ko, ba't hindi ko ito patatawarin eh? Ako nga, pinatawad din naman ng Diyos. Dahil sa kaniyang anak na si Jesus, nag-alay ng buhay niya at nagmahal sa akin ng tapat. Pangalawang salita ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, Truly, I tell you, today you will be with me in paradise. Ulitin natin, Truly, I tell you, today, you will be with me in paradise. Nasa Luke chapter 23, verse 43. Ito po ay isang promise of salvation to the repentant thief crucified alongside Him. Okay, ito medyo, alam niyo po ba, sa lahat ng 7 pangungusap ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, no? Ito ang pinakapaborito ko. Very striking. I love it. Actually, mas maganda siya sa Tagalog. Ganito po yan. Ngayon din, sinasabi ko sa iyo, kakasamahin kita sa paraiso. Napakaganda. Sino ba ang magnanakaw na ito? Ang magnanakaw na ito po ay isang Jew, isang Hudyo. Pero wala po siyang kaalam-alam sa kung ano man yung mga batas. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa mga kung ano-ano. Di po ba? Dahil siya ay manggagawa nga ng kasamaan. Magnanakaw. Who knows, baka mas malala pa dun sa pagnanakaw, mga kasalanan niya. Pero iba ang nangyari on that faithful Friday. Si Jesus, tandaan niyo, pinako siya ng alas 9 hanggang alas 3. Okay po ba? Alam naman natin yan. Agree tayong lahat.
May mababasa po tayo sa account ni Matthew, if I'm not mistaken, at nakalagay doon, at siya ay tinutuya din naman nung dalawang magnanakaw na kanyang kasama. Parang contradict yata yung nasa Lucas kako kasi doon sa Lucas yung magnanakaw humingi ng kapatawaran sa Panginoon, di ba? Pero bakit dito sa aklat ng Mateo, even the two thieves were with him, mocked him. Nakalagay din sa report ni Matthew. What happened? Ganito po yan. Ang Biblia po, hindi po siya magulo. Ang Biblia po maayos. Ang magulo lang yung utak ng tao. Di po ba? Yes. Ganito po yan. Ang Bible po, hindi po kontra-kontra sa sarili niya. Ang Biblia po ay salita ng Diyos, kaya yan po ay accurate. Sa mga nag-aral po ng Bible, ganito po pala ang nangyari. Tandaan nyo, Jesus was hung on the cross from 9 to 3. That was 6 hours in all, right? Yung report ni Matthew, yung natutukan niya, yung unang parte o unang bahagi ng pagkakapako sa kanilang tatlo. Sabay-sabay silang pinako eh. Diba? Si Jesus, pinako ng alas 9, namatay ng alas 3. So, ganun din sila, magkakasama silang tatlo. Sabi ng mga marunong na Bible scholars, si Matthew, ang kanyang natutukan ay yung first 2 hours. From 9 o'clock to 11 o'clock ng morning. Tamang-tamang oras ngayon, 9:10. Yan, mga ganyan. Malamang nung pinapako silang tatlo, tinutuya nila si Jesus. If you are really the Son of God, bumaba ka sa krus, pakawalan mo tayong tatlo din eh. Oo. Ayun ang natutukan ni Matthew. Pero may sudden change. The Bible clearly states, habang tumatagal sila nakapako sa krus, dumidilim ang kapaligiran. Amen po ba? Habang dumidilim ang kapaligiran, itong magnanakaw na ito, itong repentant thief na ito, nakikita niya si Jesus kahit tinutuya, hindi siya nagsasalita ni gapatakman. Hindi siya nagsasalita ng konti maan. Hindi. Tahimik lang siya. At nakikita niya habang tumatagal sila nakapako sa cross, nakikita niya ang taong katabi niya ay hindi lang basta tao, na ito ay hari, na ito ay Diyos. Amen po ba? Kaya maraming Bible scholars ang nagsasabi, pagdating ng alas 11:30 ng tanghali, doon niya nakita ang kapuspusan ng kaluwalhatian ni Kristo. Sabi niya, Lord, remember me when you come into your kingdom. Then Jesus told him, I'm telling you, today, you will be with me in paradise. Mga 11:30 po ng umaga yon. That marks His second word. Ibig sabihin, matipid magsalita ang Panginoon nung nasa cross siya. Pero yung mga salita niya, tumitimo. Yung mga salita niya malalalim. Yung mga salita niya hanggang ngayon maia-apply natin. So hindi na po kayo malilito. Bakit nung una tinutuya niya si Jesus dahil hindi pa niya gano'n nakikita ang kaluwalhatian nito. Nakita niya ang Panginoon, nakapako sa krus, tinutuya. Pero despite ng kanyang anyo na nalurayan na sugatan, nakikita niya ang anyo ng Diyos. Na ito ay hari, na ito ay Panginoon ng mga Panginoon. May kakaiba kay Jesus. Maski nakapako sa krus, maski niluray-luray ang itsura niya, kitang-kita pa rin ang kanyang pagkahari. Kaya doon natauhan o nagsisi itong magnanakaw. Sabi niya, Lord, remember me when you come into your kingdom. Napakaganda ng sagot ng Panginoon. I'm telling you today, you will be in paradise. Sa Tagalog, mas maganda. Sinasalita ko sa iyo ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Take note, nung araw din yun, dinala ni Jesus sa paraiso si Dimas. Pangalanan lang natin siyang Dimas para at least may name naman siya. Okay, mag-proceed na po tayo sa pangatlong word. Alam nyo, pag yan ang topic, tumatagal ako. Favorite ko po kasi yun eh. Second word niya sa cross. Sabi ko na ba sa inyo? Favorite ko yan. Humaba ako doon. Okay? Okay, ano ba itong tablet ko? Naipit. Okay, tingnan natin. Okay, third word ng Lord ay, woman, here is your son. Here is your mother.
Nasa John chapter 19, verses 26 hanggang 27. Ito po yung katotohanan dito. Ito yung context. Jesus entrusts his mother Mary to the care of the disciple John, demonstrating his concern for his loved ones and establishing a new spiritual family. Amen? Spiritual family. Si Mary ay mother ni Jesus sa laman. Kaya nga po, mahalaga sa kanya si Mary. Kaya bago siya pumanaw, alam niya matatapos na yung kanyang ministry sa lupa at magre-restore na yung kanyang pagka-Diyos all over the world, no? Hindi naman nawala ang kanyang pagka-Diyos, pero Jesus chose na hindi gamitin ang kanyang pagka-Diyos while here on earth at dumepende sa kapangyarihan ng God the Father at God the Holy Spirit. Okay? Pero right now, magre-restore na yung kanyang pagiging God the Son. Kaya si Mary ay kanyang in-entrust sa kanyang disciple na si John. Disciple of grace si John. Okay? Si Mary po ay kapatid natin sa Panginoon. Kaya sabi niya, "Be it done to me according to your word." Sabi niya doon sa angel. Tinanggap niya. At isang karangalan sa kanya na ipanganak si Jesus. Amen po ba? Kaya yan po ang makikita po natin dito. Kaya nung pinanganak niya si Jesus, I believe truly minahal siya ni Jesus. No? Priority siya ni Jesus. Ganun po yan. Pero hanggang doon lang po yun. At si Mary po ay katulad din po natin na nangangailangan ng Savior. And si Jesus po ang kanyang Savior. I cannot go beyond farther from this, no? Kasi ganun lang po kasimple yan. It's about entrusting his mom to his disciple John. Number 4. My God, why have you forsaken me? May nagpipinitensya po sa harapan, manood nga muna ako. Ngek, joke. My God, why have you forsaken me? Ito po ay nasa Matthew chapter 27 verse 46 at meron din pong report dito si Mark sa chapter 15 verse 34. Ito po yung a cry expressing the pain of being separated from God the Father. Isa po ito sa pangalawang paborito ko. Pero hindi po kasing tagal kanina. As He bore the sins of the world, quoting Psalm 22:1. Mabalik po tayo dun sa magnanakaw muna, no? Yung magnanakaw po, walang ginawang anumang batas, walang ginawang anuman, pero dahil nanampalatay siya kay Jesus during that very moment, naligtas po siya. So, ang kaligtasan po ay, instant. Basta maniniwala ka sa Panginoong Jesus. Maski isang taong all his life hindi pa narinig ng gospel, pag nakarinig siya at naniwala, maliligtas po. Ganyan ka-powerful ang grace ni Jesus. Okay? So, ano pong sasabihin ko? Ayan, mabalik na po tayo dito sa ating, dito po sa word number 4 natin. My God, why have you forsaken me? Bakit sinabi ni Jesus tong my God, why have you forsaken me? Dahil during that time, iniwan na po siya ng Diyos Ama. Dahil during that time, ang nakikita na po ng Diyos Ama kay Jesus ay ang kasalanan nating mga tao. Kaya during that time, nagkaroon po ng great separation. Ito yung tinatawag nilang great separation. Hiniwalayan na ng God the Father si Jesus. And during that time, hindi na po nakikita ng God the Father si Jesus na kanyang anak. Opo, alam niya anak niya, pero nakita niya kay Jesus during that time, the sins of the world. At ang Diyos ay hindi tumatagal sa kasalanan. Amen po ba? At during that time na nakita niya ang lahat ng kasalanan ng mundo na kay Jesus, makinig po mabuti, kasalanan ng buong mundo, past, present, future. Ha? Lahat ng kasalanan ng mundo, iba ang Diyos. Ang Diyos makapangyarihan, nakikita niya ang past, present, future. Lahat ng kasalanan ng mundo, past, present, future. Nakita niya dun sa kanyang bugtong na anak sa Kalbaryo, nakapako sa krus. Kaya ang ginawa niya, hiniwalayan niya na si Jesus. Kaya may kanta po tayo, Man of Sorrows, right? At nung hiniwalayan na si Jesus, lahat ng kanyang puot, lahat ng kanyang galit, ibinagsak niya na kay Jesus Christ. Sapagkat na kay Jesus ang lahat ng kasalanan ng mundo during that time, ibinagsak niya na kay Jesus Christ lahat ng kanyang puot. Amen po ba? Yun po ang nangyari. Kaya, my God, why have you forsaken me? Kaya, alam nyo, araw-araw natin pasalamatan si Jesus sa ginawa niya sa cross.
Dahil lahat ng puot na yun supposed to be sa atin dapat bumagsak. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoong Jesus, inako niyang lahat ng yun. Why? Dahil mahal niya tayo. Fifth word, I thirst. I thirst. Nauuhaw ako. Yan, napakaganda po nito. Nauuhaw ang Panginoong Jesus. John chapter 19 verse 28. This is a declaration of physical suffering, fulfilling the prophecy in Psalm 62:21 and affirming His true humanity. Nauuhaw siya. No? Physical suffering. Ipinakita niya nauuhaw siya. Pero ano ba sa kabila ng lahat ng ito? Ano ba ang lalim ng verse na yan? Nauuhaw siya sa lahat ng kaluluwa. Nauuhaw siya na lahat tatanggap sa Kanya. Kinauuhawan Kanya. Kinauuhawan niya ang pag-ibig mo. Gustong-gusto Kanya na makasama sa Kanyang kingdom. Kaya nauuhaw siya. Ngayon, may ginawa po sila. May ginawa ang isang sundalo, isopo. Kumuha siya ng isopo. Ispo ngayon na ginanon niya. Lagyan niya ng parang pampamanhid. Pero nung natikman ni Jesus na pampamanhid yun or something, hindi niya yung ininom. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw niyang mamanhid sa sakit. Gusto niya, maramdaman niya yung sakit mo. Gusto niya maramdaman lahat ng sakit ng mundo. Ayaw niyang mamanhid doon. Kaya ang pag-ibig ni Kristo sa atin, totoo. Ang pag-ibig ni Kristo sa atin, walang halong pagkukunwari. Mahal niya tayo. Kaya lahat ng sakit mo, lahat ng karamdaman mo, kinuha na niya lahat sa krus ng Kalbaryo. Siya na nagdala upang ikaw ay lumaya at maging masaya sa buhay. Word number 6. Uy! Tetelestai, it is finished, naganap na. Naganap na ang ating number 6, it is finished. John chapter 19 verse 30, a proclamation that God's redemptive work has been completed, signifying victory over sin and death. I mentioned earlier na lahat ng puot ng Diyos ibinagsak na kay Christ, right? Yung po ang pinakamahalagang nangyari sa cross. Nagkaroon tayo ng divine exchange. Yung kabutihan ni Jesus na punta sa atin at lahat ng unrighteousness natin, kinuha niya doon sa kanyang katawan. Amen? Pero nung sabihin niyang it is finished, na-consume na lahat yon at naibaon ng lahat at natanggal na lahat ng kasalanan ng mundo. Amen? Mamaya paliwanag ko sa inyo kung paano magkakaroon ng effect yan. Amen? Kaya, ito po sa John 19:30, it is finished, naganap na. Kaya hindi mo na kailangan pahirapan ang sarili mo. Kanya na may dumaan, nagpipinitensya. You don't have to do that. You don't have to make sacrifices sa mahal na araw dahil yung mga maling paniniwala na ganyan. Bakit ka magsasacrifice? Nagsakripisyo ng Panginoon. Yan, it is finished. All you have to do is to believe in Him. Ito na po yon. Paano magkakaroon ng epekto yung ginawa niya sa cross? By believing. Sabi ko nga po, hindi nagalitan Diyos sa mundo ngayon. Kasi namatay ang kanyang anak. Lahat ng kasalanan ng mundo, remember, sinabi ko, past, present, future, nilagay sa anak niya. Walang iniwan na kasalanan eh. Pero since ang tao pinapanganak na may sinful nature, kung hindi ka maniniwala doon sa ginawa niya sa cross, mananatili sa iyong sinful nature, yung tinatawag na Adamic nature. Kaya, yari ka pa rin pag namatay ka kasi mananatili sa iyo ang Adamic nature na nasa sayo na ever since pinanganak ka. Amen? Pero matatanggal yan dahil doon sa upasala na tinatawag, doon sa nagbayad niyan ang Panginoong Hesukristo. Alone. Jesus alone. No one but Him alone ang nakapagbayad ng kasalanan natin. Kaya doon sa ginawa lang niya sa cross tayo dapat tumingin. Kaya ngayong mahal na araw na ito, magsaya ka, magpasalamat ka, magdiwang ka dahil sa ginawa niya sa cross. Again, it is finished. Be happy. And I hope kung hindi ka pa believer, yung ginawa ni Jesus sa cross, tumimo rin sa'yo. Panghuli! Makinig po tayong mabuti sa panghuling word. Napakahalaga po nito. Ano po? Ito po, yung completion ng lahat, makikita natin dito. Number 7 word, last word ni Jesus sa cross, bago siya malagutan ng hininga. Father, into thy hands I commit my spirit. Tignan po natin ang contrast nito sa word number 4.
Sa word number 4 nakalagay, my God, why have you forsaken me? Nasa Matthew chapter 27 yan, verse 46, saka sa Mark 15:34. Sabi ko nga po, dalawa ang pagka-record nito. Kasi napakahalaga po niyan. Bakit tinawag ni Jesus na my God, ang kanyang ama sa word number 4? So, itong word niya, my God, why have you forsaken me? Dahil during that time po, iniwan na siya ng Diyos, Ama. Amen po ba? Kasi, ang nakita na nga po sa kanya, yung kasalanan ng mundo. Kaya ang tawag niya ngayon sa daddy niya, my God, why have you forsaken me? Because during that moment, nire-represent na tayo ni Jesus. Lahat ng kasalanan natin nire-represent niya. Okay? Pero pansinin naman natin dito sa verse 7. Natapos na ang galit ng Ama. Kasi yung sakripisyo ni Jesus tinanggap niya na. Kaya ang tawag uli ni Jesus sa kanyang Ama dito sa verse 7 ay, Father, into your hands I commit my spirit. Nagbalik na sa Father. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's clap our hands to Him. Okay? Ito po ay nasa Luke chapter 23 verse 46. This is a statement of trust and surrender to God the Father. Nag-quote si Jesus, ang kinote niya yung Psalm 31:5, as He gives up His Spirit. He gives up His Spirit. Bilang Diyos, hindi siya pwedeng mamatay. Kaya kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. Hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Kaya nga po, kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. At ang pinakamaganda po rito, na-restore na yung relationship niya sa ama niya. Father na. Ibig sabihin, tinanggap na ni God the Father yung ginawa ni Jesus na sakripisyo sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang kasalanan ng buong mundo. Past, present, future. Ibig sabihin, tinanggap na niya yan ng buong buo. Palakpakan natin ang Panginoong Hesukristo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At ngayon po, 2026, knowing na tinanggap na po ni God the Father ang sakripisyo ng God the Son na si Jesus sa cross nung namatay siya sa Calvary's cross 2,000 years ago, all we can do right now is to celebrate and to thank Him. At kung ikaw ay nakikinig dito by accident, hindi po aksidente yan, sapagkat niloob ng Panginoong Hesukristo na ikaw ay makapakinig. Kung hindi mo pa nilalagak ang buong tiwala mo kay Jesus bilang Lord and Savior mo, paniwalaan mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Remember, namatay siya para sa lahat ng tao. At ang sino mang mananampalataya sa Kanya, sabi ng Biblia, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Again, mga ka-good vibes, maraming pong salamat. Naway ito pong Holy Week na ito ay maging meaningful Holy Week. Tayo po ay mag-concentrate dun sa ginawa ni Jesus sa atin, yung epekto nito sa buhay natin, at yung marami pang mga pagpapala at mga biyaya na Kanyang ibibigay sa atin. Huwag kayong matakot. Sa gitna na nangyayaring crisis ngayon sa mundo, mananatiling mapagmahal at maibigin si Hesukristo sa lahat ng tao. Dahil mahal niya ang tao, dahil siya ang manlalalang ng buong mundo, siya ang lumalang, siya ang pinakamakapangyarihan Diyos sa lahat na nakakaintindi ng bawat bagay na nangyayari sa atin. Kaya mga ka-good vibes, share this video, share Jesus. Thank you. God bless.